Isang binatang lalaki na malapit ng mamatay sa kahirapan ang biglang nagkaroon ng isang napakahalagang sinaunang anteng-anteng ng Buddha, na nagdulot ng maraming problema pagkatapos malaman ng balita. Maraming paksayon ang nagpadala ng mga tao upang kumilos. Ang kanilang layunin ay ang sinaunang anteng-anteng na nasa kamay ng binata. Magagawa ba niyang mapanatili ang anteng-anteng ng Buddha at mula doon ay mababago ang kanyang buhay? Ngayon, sabay-sabay nating panoorin ang pelikulang ito. Tungkol sa mga banal na kalakal ng Thailand, ang pangunahing bida na si Ek ay nakaranas kamakailan ng isang malaking problema. Ang kanyang ama ay sumailalim kamakailan sa operasyon sa utak at ang kanyang utak ay namamaga pa rin. Hindi na siya makahinga ng mag-isa kaya kailangan niya ng ganap na bentilador. Nangangahulugan iyon ng malaking gastusang medikal. Ngunit si Ek ay isa lamang walang kwentang tao na walang nagagawa. Talagang hindi makakakuha ng ganoong kalaking pera. Ang kanyang masasamang kaibigan ay hindi rin siya mapapautang. Habang si Ek ay masakit ang ulo, aksidente niyang nakita sa isang lumang litrato na ang kanyang ama ay pumunta sa isang templo. Biglang may naalala si Ek. Agad siyang naghanap sa mga kalat-kalat na gamit sa bahay. Ang resulta ay ayon sa inaasahan, nakakita siya ng isang set ng lumang anteng-anteng. Kung totoo ang mga ito, baka mabayaran na ang gastusin sa ospital mo. Agad na nag-search si Ek sa internet para sa presyo ng anteng-anteng at nalaman niya na ang isa sa mga anteng-anteng na hawak niya ay halos kapareho ng pinakamahalagang Frasomdej amulet mula sa Wat Rakang. Tuwang-tuwa si Ek at nagpatuloy sa maingat na paghahanap at paghahambing ng mga larawan sa internet sa Buddha amulet na hawak niya. Talagang mas nagkakahawig habang tinitingnan. Sa sandaling iyon, nakakita si Ek ng isang anunsyo na nagsasabing ang mga tao sa larawan ay mga eksperto sa pag-e-eksamin ng anteng-anteng. Pinakamahusay na tagapag-alaga ng 2025, kaya mabilis na naghanap si Ek ng livestream channel. Ngayon ay nagla-livestream ang isa sa kanila. Nangangahas siyang magbigay ng orasayon ng direkta sa mga tagahanga, basta't magpadala lang ang mga tagahanga ng pribadong mensahe. Sa pamamagitan ng larawan, maaari siyang magbigay ng pinaka-propesyonal na pagtatasa. Mabilis na nag-text si Ek at nagpadala ng larawan sa kanya. Pagkatapos ay sabik na naghintay sa harap ng screen. Napakabilis na dumating ang pagkakataon para suriin ng mabuti ang set ng orasayon ng taong nagngangalang Seng Paradise. Tinukoy niya na ang ilang piraso ay totoo at bihira, ngunit para sa pinakamahalagang Frasomdej mula sa Wat Rakhan, itinuring niya itong peke. Ngunit nang si Ek ay nawawalan na ng pag-asa, sinabi ni Seng Paradise na ang mga tagahanga ay maaari ring pumunta sa tindahan para hanapin siya para makipagpalitan. Pagkatapos ay agad niyang tinapos ang livestream. Nakatanggap si Ek ng pribadong mensahe mula sa kabilang panig, at sinabihan pa si Ek na dalhin bukas ang Buddha amulet sa tindahan. Para pag-usapan ng detalyado, maaari siyang magbigay ng napakagandang presyo ng pagbili. Kaya kinabukasan, pumunta si Ek sa pinakamalaking palengke ng amulet sa lugar. Dito, iba't ibang uri ng amulet. Halo-halo ang totoo at peke, mahirap makilala. Ito ang unang beses na nakarating si Ek sa ganoong lugar. Sa puso ay puno ng pag-aalala pagkatapos ay pumunta siya sa tindahan ni Seng Paradise. Sinabing isa siyang tagahanga at humingi ng online appraisal. Pagkatapos ay inilagay ang mga anteng-anteng sa plato at ibinigay sa kanya. Saan mo nakuha ang mga anteng-anteng na ito? Ang aking ama ay may sakit, gusto kong ibenta ang mga ito para makakuha ng pera para sa paggamot niya para gumawa ng peking antik. Ang lalaking Seng Paradise pagkatapos tingnan ng lahat, tinanong si Ek kung magkano ang gusto niyang ibenta ang buong set na ito. Nag-alinlangan si Ek sandali ngunit hindi nagbigay ng presyo at tinanong kung magkano ang gusto niyang ibayad. Bigla namang naging maluwag si Seng Paradise, sinabi niya sa kaibigan ko na parang tumulong na siya. Kung bibilhin ko ng 1,000,000, sa presyong ito, hindi pa nakakakita si Ek ng ganoong kalaking pera. Agad siyang nagulat, hindi niya inakala na ang isang maliit na anteng-anteng ay mabebenta sa ganoong halaga, ngunit bukod sa pagkamangha, nakaramdam si Ek na may mali. Tila masyadong mabilis ang pag-aalok ng kabilang panig, kung totoo ang lahat ng anteng-anteng na ito. Bakit ang Frasomdej lang ang peke? Si Seng Paradise ay nag-isip ng kakaiba bago niya ipinaliwanag kay ito ang pinakakaraniwang peking anteng-anteng. Matagal na itong ginagawa ng mga tao. Ang hawak ni Ek ay isang napakatalinong kopya. Binili niya ito para turuan ng mga tagahanga kung paano makilala ang totoo at peke. Sa livestream, nang makita niyang nagdududa pa rin si Ek, ginamit niya ang huling paraan.
Sinabi niya kay Ek na magtanong sa ibang tindahan, ngunit sa oras na iyon ay hindi na niya bibilhin sa kasalukuyang presyo. Sa susunod na segundo, may isang eksperto sa pagpapatunay na nagkataong dumating sa tindahan. Pagkatapos suriin ng mabuti ng eksperto ang antang-antang na Buddha. Ayon din ang hula na peke iyon, si Ek ay nagsimulang magduda pagkatapos marinig. Nang akma niyang ibebenta ito sa dagdag na 200,000. Dumating si Muay, ang anak ng kanyang guro, si Seng Paradise, na sumali sa kasiyahan, ay nagtatrabaho rin sa negosyo ng mga antang-antang. Ngunit hindi sila nagkakasundo ni Muay pagkatapos niyang suriin. Nang mabuti ang antang-antang ng Buddha, nagbigay siya ng ibang sagot. Ang Phra Somdej mula sa Wat Rakhan ay tunay. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Seng Paradise at ng eksperto. Dalawang tao ang may gustong sabihin ngunit parehong pinabulaanan ni Muay. Kung totoo ang antang-antang na ito, isa ito sa pinakamahalaga. Ang panimulang presyo ay maaaring umabot sa 100 milyon. Pinayuhan ni Muay si Ek na dalhin ang antang-antang sa isang exhibition ng antang-antang. Halos mapilipit ang balbas ni Seng Paradise sa galit nang marinig niya iyon. Galit niyang sinabi, "Sige, ipasuri mo na. Hindi na ako bibili ng antang-antang mo." Pagkatapos ay umalis siya sa tindahan ng antang-antang. Totoo ba iyon? Dalhin mo iyan sa exhibition ng antang-antang para malaman kung totoo o peke. Pagkatapos ng pagsusuri, tutulungan kitang maghanap ng bibili. Kailangan mo lang magbayad sa akin ng 10% komisyon, paano? Paglingon niya, nakita ni Seng Paradise na may dalang 2 milyon na cash. Nagmadali siyang tanungin si Ek kung gusto ba niyang ibenta sa kanya. Nakita ni Ek mula sa pagkabalisa ng mukha nito na totoo ang kanyang mga gamit. Natural lang napiliin ang paraan para kumita ng mas malaki. Nakita ni Seng Paradise ang pagkain na inabot sa bibig niya. At inagaw pa ni Muay, galit na galit kaya nabasag niya ang salamin. Pagkatapos ay inusig niya ng marahas ang dalawa. Pagkatapos ay inaya ni Muay si Ek na kumain at sinabing kung hindi dahil sa kanya ay naloko na sana siya ni Seng Paradise ngayon. Pagkatapos ay nagtangkang maghulog muli si Muay ng antang-antang sa baso ng tubig. Nang makita nitong balisa na siya, ipinaliwanag niya, ang antang-antang na ito ay walang lamat o bakas ng pagkukumpuni. Kaya't hindi ito natatakot sa tubig. Ang Phra Somdej na antang-antang sa kamay ni Ek ay ginawa noong 1867. Ngayon ay kasing tigas na ito ng bato. Sinabi ni Muay kay Ek na huwag mag-alala dahil hindi pa siya kailanman nagkamali. Dahil ang kanyang ama ay si Son Thorn, ang eksperto at presidente ng Thai Amulet Association. Mula pagkabata pa lang ay sinasama na siya ng tatay niya sa pagtingin ng antang-antang. Ngunit hindi alam ni Muay na may isa pang dahilan kung bakit si Ek ang pinili niya. Iyon ay noong nakaraang araw nang mapanood niya ang livestream mo, nagustuhan ka na niya agad sa unang tingin. Pagkatapos kumain at uminom ng busog, dinala pa ni Muay si Ek para bumili ng bagong damit. Umusbong pa ang kanilang relasyon. Pagbalik nila, sinunod ni Ek ang mungkahi ni Muay. At nag-imbestiga tungkol sa balita. 30 taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, ang antang-antang na Buddha sa kamay niya ay pag-aari ng pinakamakapangyarihang lalaki sa industriya noon. Si Muay Thai, si Boss Rat, dahil sa dami ng antang-antang na suot niya, nakaligtas siya sa maraming pagtatangkang pagpatay, ngunit sa huli ay napatay pa rin siya sa isang pamamaril ng machine gun. Ang kahanga-hanga ay sa daan-daang bala, isa lang ang tumama sa kanyang mata at kumuha ng kanyang buhay. Kaya naniniwala ang lahat na pinoprotektahan ang mga antang-antang na suot ni Rat, ngunit pagkatapos ng pagtatangkang pagpatay, isa sa mga Phra Somdej na iyon ay nawala. Ngayon, bawat masugid na kolektor ay naghahangad na personal na magmay-ari ng maalamat na antang-antang na ito. At ang ama ni Ek ay dating pulis din. Baka may kinalaman din siya dito. Mabilis na dumating ang araw ng exhibition. Si Muay mismo ang nagdala kay Ek para sumali pero natatakot siya sa mga bagay na baka mapalitan pagkatapos niyang ibigay. Pinakalma siya ni Muay. Una, siya mismo ang magsasama sa kanya. At kung may problema, agad niyang mapapansin. Pangalawa, dahil sa reputasyon ng asosasyon, hindi rin sila papayag na may mapalitan. Gayunpaman, bago ibigay ang antang-antang, pinakuha muna ni Muay kay Ek ng litrato ang antang-antang. Ipinasa ang antang-antang ni Ek para masuri. Hindi nagtagal, narinig ng lahat ang mga nakakagulat na sigaw mula sa mesa. Ang pagsusuri sa antang-antang ay totoo. Agad na hinayla ni Muay si Ek. Sa harap ng lahat, masayang niyakap ni Muay si Ek at sumigaw na ang antang-antang. Ngayon ng boss na si Rat ay sa wakas lumitaw muli. Sa oras na iyon, lahat sa bulwagan ay nagkagulo.
Maraming tao ang nagtipon para makita ang tunay na anteng-anteng, may nag-alok pa ng presyo para bilhin ito agad. Sa sandaling iyon, narinig ng ama ni Mui ang ingay at tumakbo. Umalis ka dyan, bisita ko siya. Ito ang sertipiko ng orihinal na anteng-anteng, ang personal kong numero sa likod. Maaari mo akong tawagan anumang oras pagkaalis niya. Muli silang napalibutan ni Mui. Humingi siya ng tulong sa bodyguard para mabilis na magbukas ng daan, at nagtagumpay silang makatakas sa dami ng tao. Si Seng Paradise lang ang nakasaksi sa lahat. May balak siyang gumawa ng gulo. Tinawagan niya ang isang tao. Sinasabi niya, kung tutulungan kitang makuha ang anteng-anteng na iyan, patas na tayo, ha? Sa gabi, nagmadaling umuwi si Ek para alagaan ang kanyang ama. Sinisi niya ang ama kung bakit hindi siya sinabihan. Mayroon pa palang ganyan na kay Aman sa loob ng bahay, pero ngayon, lahat ay magiging maayos. Hindi na sila maghihirap pa. Sa susunod, aalagaan mo ng mabuti si tatay, pero sa ngayon, hindi alam ni Ek. Sa susunod, aalagaan mo ng mabuti si tatay, pero sa ngayon, hindi alam ni Ek. Iyon ay isang kapahamakan. Kung mayroon kang isang bagay na napakalaking halaga, ngunit wala kang kaukulang kakayahan na protektahan ito ay magdudulot lamang ng walang katapusang kapahamakan. Sa pagkakataong ito, salamat sa napakalaking dami ng traffic, nagtagumpay ang livestream. Ngunit bago pa man makapagkomento si Ek ay nakatanggap na siya ng pribadong mensahe mula sa isang estranghero. Pagkatapos nito ay ibinato siya sa lupa at sinaktan. Nang kalupitan ang taong ito ay nagpunta rin para hanapin ang anteng-anteng ni Buddha na una ay ayaw sabihin ni Ek. Iginiit lamang niya na iyon ay pag-aari ng kanyang ama ngunit sinabi naman ng kabilang tao na ang ama ni Ek ay isang magnanakaw. Kasunod nito ay pinutol ang bawat daliri niya. Hindi na makayanan ni Ek ang sakit, bigla siyang nakarinig ng may tumatawag sa labas kay Ek. Mabilis namang umalis ang taong ito, sa huli ay pumasok sa bahay si Seng Paradise. Natural na siya rin ay pumunta para sa anteng-anteng ni Buddha, sa pagkakataong ito ay direkta siyang nagdala ng isang va. Ang perang pambili ay umaabot sa 30 milyon. Si Ek ay mapalad na hindi niya isinuot ang anteng-anteng sa sarili niya, kundi inilagay ito sa kanyang ama na nasa ospital. Nais sanang sabihin ni Ek kay Mui ngunit hindi niya makontak si Mui sa telepono. Wala na talagang ibang paraan kaya napilitan siyang labagin ang pangako at ibenta ang anteng-anteng kay Seng Paradise. Nang yumuko si Seng Paradise at tumingin, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay mabilis siyang kumuha ng magnifying glass para suriin ito. Ito ay peke. Paano ito nangyari? Sinusubukan mo ba akong lokohin? Pero ipinasuri ko na ito para sa pagpapatunay. Biglang naguluhan si Seng Paradise. Nangako na siya sa taong iyon pero nagkaroon ng problema. Sa oras na ito, tiyak na mapapahamak ang buhay niya. Galit na naglabas ng sama ng loob si Seng Paradise hanggang sa kumalma siya at sinabi kay Ek, ang mga eksperto sa pag-iinspeksyon tulad ko, sa isang beses lang na makita ang tunay na bagay, ay hindi na makakalimutan ang hugis ng bagay. Ang hawak mo namang anteng-anteng ni Ek ay isang mababang kalidad na peking kopya. Pinag-isip niya si Ek kung sino ang humawak sa anteng-anteng na iyon. Pagkaalis niya sa tindahan niya. Dahil sa paalala niya, biglang naalala ni Ek ang isang tao. Iyon ay si Mui na hanggang ngayon ay hindi pa rin makontak. Narinig ito ni Seng Paradise at pinigilan ang galit habang sinasabi kay Ek, kapag nahanap mo na ang tunay na anteng-anteng, tawagan mo agad ako. Pagkasabi nito ay humarap siya at umalis, kaya nagmadaling tumawag si Ek kay Mui. Ngunit hindi pa rin siya makontak. Ngunit ang masama, paay nang nanginginig na bumalik si Ek sa silid ng pasyente. Ang kanyang ama ay pumanaw na, tila ba naduraj ang kanyang puso. Ang luha ay unti-unting nagpapalabo sa kanyang paningin, sa huli ay bumagsak siya sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at umiyak ng labis. Pagkatapos, si Ek nang may matinding kalungkutan ay nag-organisa ng libing para sa kanyang ama. Sa panahong iyon, may isang taong kusang lumapit upang kausapin siya. Sinabi niya na ang ama ni Ek ay dating kanyang nasasakupan. Ngunit isang araw, biglang nagbitiw sa tungkulin ng ama ni Ek at naglaho. Maraming tao ang naghanap sa kanya noong panahong iyon. Hindi niya inaasahan na muli silang magkikita sa libing. Kung mawala ang gamit ng tatay mo, mahahanap mo ba yun? Anong nawala? Agimat ba? Nang marinig ang tungkol sa agimat, si Ek ay hindi mapakali kaya agad siyang umiling. Ang kabilang panig ay masigasig na nagbigay sa kanya ng business card. Sinabing kung may kailangan si Ek, dapat siyang lumapit para humingi ng tulong. Pagkatapos,
Pumunta si Ek sa underground parking lot kung saan niya sa wakas nakita si Muay na kara-rating lang. Ngunit hindi talaga pinansin ni Muay ang tanong ni Ek, pinigilan pa siya ng bodyguard na lumapit. Galit na galit si Ek at halos bumigay na. Sa huli ay wala pa ring nagawa. Nitong mga nakaraang araw, lahat ng nangyayari ay nagiging bangungot na humahabol sa akin. Pagmulat ni Ek, sa wakas ay naintindihan niya. Noong araw na iyon, lihim na ipinasok ni Muay ang tunay na anteng-anteng sa kanyang bibig. Ginamit ang tiwala ni Ek para makumpleto ang pagpapalit. Sa oras na ito, kinuha ni Ek ang kanyang telepono at nakita niyang nagla-livestream pa si Muay. Malawak na ipinagmamalaki ang tungkol sa Fra Somdedge. Habang iniisip ito ni Ek, lalo siyang nagagalit, paanong nagawa siyang paglaruan ng babaeng iyon. Sa galit, nagpadala si Ek ng mensahe sa account. Nag-private message sa akin noon na alam na niya kung nasaan ang Buddha amulet. Kinabukasan, nakita ulit ni Ek ang taong umatake sa kanya sa harap ng tanong ni Ek. Ang taong ito ay nanatiling tahimik at hindi sumagot. Hiniling ni Ek sa kabilang panig na tulungan siyang hanapin muli ang Buddha amulet. Pagkatapos may benta, paghahatian nila ang pera. Sa paulit-ulit na pakiusap ni Ek, sa wakas ay pumayag ang lalaking nagngangalang Victor. Kaya noong gabing iyon, nagpalit sila ng damit at nagtago sa lugar. Natiyak na dadaanan ni Muay nang lumitaw ang sasakyan. Agad na kinuha ni Victor ang baril at sumugod sa harap ng sasakyan para kontrolin ang driver. Ang hindi inaasahang resulta ay si Muay pala ang nasa posisyon ng pagmamaneho. Sa takot, sinabi niya na wala na sa kanya ang anteng-anteng, kaya nagduda si Ek. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at nakita niyang malubhang nasugatan ang bodyguard. Napilitan silang dalhin muna ang sugatan sa ospital bago iuwi si Muay para sa interogasyon. Gusto pa sanang gamitin ni Muay ang kanyang kagandahan para akitin si Ek, ngunit sayang at naloko na siya minsan. Kaya hindi na siya muling maloloko. Mula pa sa simula, nilapitan niya ako para nakawin lang ang anteng-anteng. Nagpanggap siyang napakaingat at nag-aalala sa akin. Sa totoo lang, gusto mo lang nakawin ang gamit ko. Wala nang magawa si Muay kundi aminin na tama si Ek. Pero sa ngayon, wala na talaga sa kamay ko ang gamit. Sa katunayan, may isang grupo ng tao na hamarang sa sasakyan kanina. Pagkatapos ay sinaktan nila ng husto ang bodyguard ni Muay. Sinubukan niyang tumakas pero hinayla siya pabalik, kahit na nakagat niya ang kalaban. Paglingon niya, ilang sampal na ang natanggap niya, at kinuha rin ang anteng-anteng na Buddha. Nakiusap si Muay sa dalawa na huwag siyang patayin. Maaari niyang tulungan kayong dalawa na mahanap ang anteng-anteng ng Buddha. Hindi alam ni Muay kung sino ang nagnakaw ng anteng-anteng ng Buddha, pero alam niya kung sino ang gustong bumili nito sa pinakamataas na halaga. Ang taong iyon ay si Sirichai, isang masugid na super collector. At siya rin ang may pinakamaraming koleksyon ng anteng-anteng sa Thailand. Ang pinakamahalaga, umaasa siyang makumpleto ang 5 anteng-anteng ng boss na si Rat. Kinaumagahan, dumating ang lahat sa gallery ni Sirichai. Pagkakita pa lang ni Ek, may nakita siyang set ng damit sa dingding. Masigasig na nagpaliwanag si Sirichai noong una siyang pumasok sa mundo ng Muay Thai. May isang nagmomotorsiklo ang inutusan na patayin siya gamit ang baril. Bago siya nawalan ng malay, inakala ni Sirichai na patay na siya. Ngunit nakaligtas siya ng himala dahil may suot siyang iba pang mga anteng-anteng ni Buddha mula kay Rat noong panahong iyon. Kaya mula noon, mas lalo siyang naniwala sa mahiwagang kapangyarihan ng kanyang anteng-anteng na Buddha. Sa kasalukuyan, nakakolekta na si Sirichai ng 4 at kulang na lang ang anteng-anteng na Fra Somdedge. Sa wakas ay makukumpleto na ang koleksyon, at sa sandaling iyon, dumating ang isa pang bisita ni Sirichai. Sinabi ng kabilang panig na mayroon din siyang anteng-anteng na Fra Somdedge ni Rat. Ngunit sa susunod na segundo, may sasakyang hamatak sa kabilang tao palayo. Nagmamadaling sumakay ang lahat para habulin sila. Bukod pa rito, ginawa iyon ni Seng Paradise. Ang dahilan ay pinaghihinalaan niya na kinuha ng matandang lalaki ang anteng-anteng ng Buddha. Kaya sinadya niyang hulihin ang matanda at nakita niya lang sa bulsa nito. Puro personal na gamit ni Muay, kasama ang kagat sa braso. Agad na napagtanto ni Muay na ito nga ang kumuha ng anteng-anteng niya. Ngunit iginiit pa rin ng matanda na wala sa kanya ang anteng-anteng ng Buddha. Sinabi niya na para lamang siya sa mga simpleng gawain ni Sunforn. Ang bawat salitang binitawan ay nagdulot ng pagkabigla. Nalaman nilang pagkatapos ng exhibition ng anteng-anteng. Ang matandang lalaki ay ipinadala ni Sunforn para mag-especially iya. Nang makahanap ng pagkakataon, agad niyang inagaw ang anteng-anteng ng Buddha mula kay Muay at Ek. Ibig sabihin, ang anteng-anteng ay nasa kamay na ni Sunforn.
Samantalang ang matandang lalaki, dahil kailangan niya ng pera para mailigtas ang kanyang anak, kaya siya nagsinungaling na ang anteng-anteng ay nasa kanya, sa pag-asang bibili pa si Richie ng ibang uri ng anteng-anteng. Nang gustuhin niyang makuha ang anteng-anteng mula kay Sunforn, muling sumiklab ang isang pagtatalo. Tama na, ano ba ang ginagawa ninyo? Akin iyan na anteng-anteng. Iniwan iyan sa akin ng tatay ko. Hindi ko pa ito naibenta kahit kanino. Ang gusto lang ni Ek ngayon ay makuha ulit ang anteng-anteng na Buddha dahil sa kanya talaga iyon. Sa pagkakataong ito, lakasan mo ang boses mo. Kung talagang si Sunforn ang nagplano ng lahat, siguradong hindi niya ito ibabalik ng madali. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, nagpa siya silang magtulungan. Gagamitin ni Ek at Victor ang pagbebenta ng anteng-anteng na Buddha bilang pain para lumabas si Sunforn. Upang hindi maghinala si Ek na siya ang nag-utos na nakawin ang anteng-anteng. Sigurado akong si Sunforn ay magpapakita ng kakaibang kilos, tama ang hula ko. Talagang sinalubong ni Sunforn si Ek at pinapaalis pa ang ibang bisita. Ngunit palaging may metal detector sa tindahan. Noon, nagtaka sila kung paano nakapasok si Victor. Ngunit iginiit niya na walang problema dahil palamuti lang iyon. Lahat ng dumadaan sa makina ay magbe-beep, ngunit hindi pa niya nakitang may sinisiyasat, dahil hindi rin nila inakala na may maglalakas loob na nakawin kay Sunforn. Nakita na lang nila si Victor na walang pagbabago sa mukha na pumasok sa tindahan. Ang gwardya ay talagang walang duda nang si Ek ay lumapit sa counter, nagkunwari si Sunforn na nagsasabi. Bakit ngayon ka palang dumating, para bang hindi ikaw ang kumuha ng anteng-anteng ng Buddha? Pagkatapos, inilabas ni Ek ang peking anteng-anteng na inihanda ni Mwai para tingnan ni Sunforn. Matanda na ako, hindi na ganoon kaganda ang paningin ko. Hindi niya sasabihing peke ang anteng-anteng mo, ngunit sasabihin niyang nakalimutan niyang tingnan mo, at agad niyang sasabihing peke ito. Ayon sa tagubilin ni Mai, nagkunwari si Ek na labis na nagulat. Hindi napansin ni Sunforn na umaarte si Ek at sinabing napakaraming peking anteng-anteng sa mundo. Ang tunay na anteng-anteng ay hindi talaga mapupunta sa kamay ng ordinaryong tao. Pagkatapos, nagdala si Sunforn ng isang pulang tray. Maliwanag na ang buong tray ay puno ng mga anteng-anteng na frasomdage. Sinabi niya kay Ek na isa lang sa tray ang tunay na anteng-anteng. Mahahanap mo ba ito? Ek, syempre hindi, ngunit mayroon siyang ibang mga katulong. Direkta niyang inutusan si Victor na tumawag. Pumasok si Mwai at ang iba pa, at tulad ng inaasahan, pumasok din si Mwai at ang grupo ni Seng Paradise sa tindahan. Pagpasok pa lang nila, agad nilang kinwestiyon ng mariin ang ama kung direkta ba nitong ninakaw ang mga anteng-anteng ng Buddha. Hindi umamin si Sunforn na direkta niyang binuksan ang dalang malita, na naglalaman ng matandang iyon na narito. Kumpleto na ang ebidensya, hindi na makatanggi si Sunforn. Diretso siyang lumapit at sinipa-sipa ang matanda. Iyon ay para ipaghiganti ang mga sampal na dinanas ng kanyang anak na babae. Pagkatapos, sinabi niya kay Mwai na ginawa niya iyon para sa ikabubuti ng anak. Gusto ni Sunforn na malaman ng kanyang anak kung gaano kakilakilabot at mapanganib ang industriyang ito. Umaasa siyang lalayo ang kanyang anak sa lahat ng ito. Ngunit iginiit niyang sundan ang propsyong ito. Pagkatapos marinig iyon ay mariin niyang tinutulan ng anak. Malinaw na may talento pero hindi nakikita ng ama. Sa halip, gusto niyang ipasa ang alam niya sa isang walang kwenta tulad ni Seng Paradise Sunforn. Sa unang pagkakataon na nalaman niya ang kagustuhan ng kanyang anak, ay agad siyang natahimik. Ang desisyon. Mula ngayon, kahit ano pa ang gusto niya, gagawin niya ang lahat para matugunan. Agad na nagbigay ng kahilingan si Mwai na siya mismo ang magbenta ng anteng-anteng. Ang araw na ito ni Rat at magmamana ng tindahang ito. Sumang-ayon si Sunforn, kaya pinili ni Mwai na ipagkanulo silang lahat doon mismo. Nang makita ito ni Seng Paradise, hindi siya pumayag at agad na sinabi, kailangan kong makuha ang anteng-anteng na ito ngayon. Ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Sunforn at diretsyong itinuro. Nagmadaling kinuha ni Seng Paradise ang frasomdage na anteng-anteng dahil malapit na siyang hindi na mabuhay sa industriyang ito. Mula nang iwan niya ang kanyang guro para magsimula ng sariling negosyo. Pababa na lang siya at malulugi, kahit si Sunforn ay nagsabi pa na nagkamali siya sa pagbebenta ng ilang peking bagay kay Seng Paradise. Kung ganyan na lang ang kakayahan mong makilala, anong mukha mo pa para magpatuloy sa propesyon na yan? Hindi ako pumunta rito para tingnan ang anteng-anteng mo, kundi para tingnan kung gaano ka katanga. Ikaw mismo ang nagbenta ng maraming pekeng produkto. Kung hindi,
Bakit pa kaya ako inutusan ni si Richay na bumili ng anteng-anteng para sa kanya? Ang mga salitang ito ay parang kulog na bumagsak sa gitna ng araw para kay Seng Paradise. Nawala sa sarili sa galit. Ngayon na lang natin ito tapusin. Pagkatapos nito, kinuha niya ang baril mula sa kanyang bulsa. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, nagmamadali rin silang kumuha ng kanilang mga baril. Ang eksena ay agad na nagkagulo, ngunit si Sunforn ay hindi natatakot. Hinamon niya si Seng Paradise na barilin siya kung may lakas siya. Habang nagkakagulo ang lahat, dahan-daang lumapit si Ek sa baril ni Seng Paradise. Makatwiran siyang nagsalita sa lahat ng naroroon. Walang anteng-anteng ng Buddha ang makakapagligtas sa atin mula sa kamatayan. Hindi ba't namatay din ang boss na si Rat? Hindi na kailangang pumatay para sa bagay na ito. Ang mga salita ni Ek ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Seng Paradise. Agad akong pinakalma at dahan-daang ibinaba ang baril. At sinabi ni Sunforn na tutulungan niya si Seng Paradise na lutasin ang lahat ng problema. Dahil matagal na silang mag-ampon na mag-ama. Nang akala ng lahat ay magkakaroon na ng masayang pagtatapos ang mga bagay-bagay, ang kaibigan ng Tatay Ek. Ang hepe ng pulisya ay dumating kasama ang mga tao. Agad siyang sinalubong ni Sunforn. Tinanong niya ang hepe ng pulisya kung ano ang ginagawa niya rito. Ang resulta, pagdating pa lang ng hepe ng pulisya ay sinabi niya na ang anteng-anteng ni Rat ay narito. Hindi ba? Medyo natakot si Sunforn. Ngunit nanatiling kalmado at inakay ang hepe ng pulisya sa counter. Pagkatapos, sa pangalawang pagkakataon, nagdala siya ng tray na puno ng anteng-anteng Frasomdej at pumili ng isa at ibinigay sa hepe ng pulisya. Sinabi ng hepe ng pulisya sa lahat na naruroon na ang anteng-anteng na ito ay mahalagang ebidensya sa kaso ng pagpatay kay Rat. Kailangan namin itong pansamantalang kumpiskahin. Pagkatapos, nagbigay din ang hepe ng pulisya ng isang nakakagulat na balita. 30 taon na ang nakalipas, ang ama ni Ek ang utak sa pag-atake kay Rat. At siya rin ang lalaking nagnakaw ng anteng-anteng na ito. 30 taon pagkatapos, ibinalik ng kanyang anak ang anteng-anteng na Frasomdej sa merkado. Sapat na ito upang patunayan na si Ek ang pumatay kay Rat. Hindi ko talaga inakala na ganyan pala ang tatay ko. Nang akala ng hepe ng pulisya ay dala na niya ang anteng-anteng. Biglang tinawag siya ni Sunforn at sinabing nagkamali siya ng dala. Ito na raw ang totoo ngayon, pero naintindihan ng hepe ng pulisya ang pagiging mapanlinlang ni Sunforn. Para masigurado na walang mali, nagpasya siyang dalhin na lang ang buong tray. Sa pagkakataong ito, nagmadaling sinabi ni Seng Paradise na kaya niyang tumulong sa pagtukoy kung alin ang totoo at peke, at iwanan na lang ang mga peke sa tindahan. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng hepe ng pulisya kapag kumalat ang balita. Nakita ng hepe ng pulisya na naglalakas loob ang lahat na hamanin siya isa-isa. Agad na inutusan ng hepe ng pulisya na halugugin ang buong tindahan. Dalhin na ang lahat ng kamukha nito. Ngunit hindi inaasahan na nagtanong si Sunforn ng isang mahalagang katanungan. 30 taon na ang nakalipas sa kasong ito, hindi ba't lumampas na ito sa takdang panahon? Para sa pag-uusig sa kriminal dahil karaniwan, ang mga kasong kriminal ay mayroon lamang 20 taong limitasyon. Malinaw na gusto ng hepe ng pulisya na nakawin ang anteng-anteng. Ikaw ang nag-utos sa iyong mga tauhan na patayin si Rat. Hindi ba? Sa puntong ito, naintindihan ni Ek ngunit hindi pa siya nakakapagtanong ng anuman. Hindi napigilan ng hepe ng pulisya na magpaputok. Pagkatapos niyang magpaputok, nagsimula agad ang lahat na magpaputokan ng walang direksyon. Lumilipad ang bala sa lahat ng dako sa masikip na silid, ang pangarap ng hepe ng pulisya na umangat sa pwesto matapos magdala ng anteng-anteng. Ang ilusyon ni Seng Paradise na maging eksperto tulad ng kanyang ninong. At pagkatapos ay sinamba ng lahat ang plano ni Sunforn na magbenta ng mga Buddha amulet sa mataas na presyo. At ang pangarap ni Muay na maging namungunang eksperto. Agad na naglaho na parang usok sa ilalim ng mga putok ng baril. Pagkatapos ng magulong putukan, si Ek ay hindi nasugatan. Ang mga iba pa, patay at sugatan, nakakalat. Si Ek ay nanginginig na tinitingnan ng mapangwasak na tanawin sa paligid. Matagal siyang hindi makabawi sa sarili hanggang sa makita niya ang anteng-anteng na nahulog sa lupa. Ang ibang mga anteng-anteng ay nagkawasak, tanging ang tunay na anteng-anteng lamang ang nanatiling buo. Nang pulutin ni Ek ang tunay na anteng-anteng, itinutok agad ni Victor ang baril sa kanya. Sinabi niya kay Ek na mabilis na ibigay ang Buddha amulet. Lumalabas na ang tunay na pagkatao ni Victor ay ang anak ni Rat. Bago mamatay, ipinasok ni Rat ang Buddha amulet sa bibig ng kanyang anak, at nag-iwan din ng pag-asang mabuhay para sa kanyang anak.
Ngunit natuklasan pa rin siya ni Tatay Ek, at natuklasan ang anteng-anteng na Buddha sa bibig ng sanggol. Marahil ang anteng-anteng na Buddha ang nagpabago sa kanyang isip kaya pinili niyang huwag patayin ang sanggol. At ipinadala ito sa isang ampunan. Sa simula, gusto niyang iwanan ng anteng-anteng sa sanggol. Ngunit matapos pag-isipan ng mabuti, dinala pa rin niya ito. Ngunit sa puso ni Victor, nagtanim ng binhi ng paghihiganti. Nang matagpuan niya ang kalaban, ito ay nakahiga na sa kama ng ospital. Sinamantala ni Victor ang kawalan ni Ek para patayin siya. Sa ngayon, ayaw pa ni Victor na patayin si Ek, gusto lang niyang makuha ang gamit ng kanyang ama. Hindi inaasahan na igigiit ni Ek na sa kanya ang anteng-anteng. Mas gugustuhin pa niyang barilin kaysa mamatay sa kahirapan. Hindi pa man nakakaputok si Victor, binaril na siya ni Muay na buhay pa, at napatay siya. Pagkatapos, gusto pa niyang saktan si Ek, kailangan niyang mabilis na kunin ang anteng-anteng at tumakbo palabas. Sa huli, sina Muay at Ek lang ang nakaligtas, at si Ek ay walang kahit isang sugat. Nang tayningin sa paligid at nang makita niyang walang tao, tahimik na kinuha ni Ek ang anteng-anteng mula sa kanyang bibig. Ang anteng-anteng na ito ng Buddha ay tila may tunay na kakayahang magprotekta sa buhay niya, at sa sandaling iyon, tinawagan ni si Richie si Ek. Alam na niya ang nangyari kagabi, at ang katotohanang nakaligtas si Ek ay talagang isang himala. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang magbayad ng pinakamataas na halaga para mabili ang anteng-anteng ng Buddha. Dito na nagtatapos ang kwento. Salamat sa inyo sa panunood ng aming video hanggang sa huli. Paalam at kita-kits ulit.